Dito sa trading, kapag may mga high impact news, mayroon tayong tinatawag ditong slippage. Di ba pag nag-e-entry tayo ng buy and sell, may dalawang line, yung bid at saka ask. Yung difference nun, yun yung tinatawag na spreads. Itong sa taas, ito yung asking price at ito naman yung bidding price. Okay? So itong difference na to, ito yung tinatawag na spreads at dito kumikita yung broker. Pero kapag nagkakaroon ng high impact news, yung malaking movement, biglang nagpitik ng ganyan or biglang umakyat siya sa pataas. So halimbawa, nag-buy entry ako dyan. Okay, slasan natin. Dito sa area na to. Trivia lang tayo. And then, yung stop loss level ko, andito. Okay? So lagay natin. SL. Ayan. And then, ang nangyari, pag entry mo dito, nagkaroon ng news. So, di ba yung area na to, mula dito pababa, yan lang yung sinet mong stop loss level na kapag yung presyo bumaba sa area na to, magi-stop out ka na. Ibig sabihin, automatic na magko-close yung entry mo. Kapag nagkakaroon ng slippage, etong stop loss level na to, halimbawa, $20 lang yung nilagay mo ditong amount. Na kapag na-hit niya yung level na to, ang loss mo lang is $20. Pero kapag may slippage, ang nangyayari guys, yung stop loss level mo sumusobra. Minsan bumababa pa siya sa ganyang area. Kaya yung $20 na sinet mo, minsan umaabot yan ng $30 or $50. Ganyan. So kumbaga parang feeling mo tuloy ninakawan ka. Minsan kasi guys, si broker, may mga liquidity provider yan na hindi na rin nila control na kung saan, syempre may spreads yan, business yan. Kumbaga may kanya-kanyang patong na para kumita sila. May positive at negative impact yung slippage. Ang positive side naman, minsan, kapag nilagay naman natin yung stop loss level natin dito sa area na to, halimbawa, ganyan yung stop loss natin. Target profit pala natin, sorry. Ngayon, dito sa area na to, kapag umakyat yung presyo dyan, di ba automatic na rin magko-close dapat yan? Kasi yan yung sinet mong target profit eh. Pero kapag mayroong slippage, ang positive side naman dyan, instead $40 lang yung profit mo, minsan pumapalo din yan siya ng 70 or 80 or depende sa slippage amount na ibibigay sa'yo ng market. So yan yung positive side at negative side ng slippage. Okay? Kapag nagkaroon ng high impact news, ang ginagawa ko is hayaan ko muna siyang gumalaw na malakas and then antayin ko siyang bumalik at saka doon ako mag-e-entry.